Online seminary now. Kaya mga kapatid na nasa online, hindi po ba ako ngayon? There was some problem in audio, that's why I can start again. Masisimula na po tayo ulit. Anyway, last week, by the works of the Holy Spirit, God allowed many, you receive the Christian. Kaya parang aming grupo sa pamagitan ng pagkilos ng Banal na Espiritu, pinahintulot ng Diyos sa maraming newly born and Christians. It was a pastor, because many brothers and sisters, they didn't endeavor to preach the gospel. Sapagkat ito po yung naging posible dahil maraming mga brothers and sisters ang nagsikap na ipahal po ang Ebanghelyo. I believe this time, there are many newly saved Christians,
here to listen to the word of God. Kaya umaasa ko na sa oras na ito, maraming newly born Christian ang narito na nakikinig ng sermon. So today, let's reminder more about the gospel. Kaya sa araw na ito, muli po natin pag-aaralan yung matungkol po sa Ebanghelyo. So let's learn what's the Christian life. Pag-aaralan din po natin kung ano ang buhay Kristiyano. Okay? Before we start, let's pray. Bago po tayo magsimula, kung natin manalangin, Your most gracious Father, mahal at mapagbiyaya namin Ama. thank you for saving us from sin and eternal destruction. Maraming salamat po na iniligtas nyo kami mula sa kasalanan, mula sa walang hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life until Maraming salamat po sa inyong pagbubuhay sa aming buhay Kristiyano hanggang sa oras na ito. because of the pandemic situation, we still not have gathering in church. Dahil po sa sitwasyon ng pandemic, wala pa rin po kami pagkikita sa iglesia. But the sign God allow, we can have a Sunday sermon through online. Ngunit sa oras na ito, pinahintulot ng Diyos, ang pagkakala po kami ng Sunday sermon sa pamamagitan ng online. This time God called many brothers and sisters who desire word of God each house. Sa oras na ito, tinawag ng Diyos ang mga brothers and sisters na nasa kanilang bahay na makikinig po sa salita ng Diyos. Thus, please allow all your grace to all our brethren. Kaya pakiusap po Diyos, ipagkaloob mo po ang iyong biyaya sa lahat naming mga kapatiran. Let us more understand what's the gospel. At nawagin po namin maunawaan kung ano po ang Ebanghelyo. Let's understand what's our Christian life. At maunawaan rin po namin kung ano po ang aming buhay Kristiyano. This time from start to the end, you rely on your mercy and grace. So sa oras po na ito, magmula sa walang sa matapos sa inyong pagkakabiyaya naman po kami lumasa. We pray in Jesus' name. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, at first, if you have the Bible, you can try to find the Bible. Kaya kung una po, kung meron po kayong sariling Biblia, subukan nyo rin pong hanapin ito sa inyong mga Biblia. Yeah, Hebrews chapter 2, verse 3. Ngayon po, Kapitulo 2, versikulo 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Paano nga tayo makakatakas kung ating papabayaan ang ganito kadatilang kaligtasan? Ito po ay pinahayag noong unas sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa akin ng mga nakarinig sa Kanya. Ang ganito, kadakilang kaligtasan. The salvation is so great salvation. Ngayon, ang kaligtasan po ay napakadakilang kaligtasan. Because of salvation determines our eternal life. Sa pagkakang kaligtasan, ito po ay magkakaroon ng ating buhay na walang hanggan. Only the saved people can go to heaven. Yung taong tunay na naligtas lamang po ang makapunta sa langit. So, unsaved people will go to heaven. Pero ang taong hindi ligtas ay mapupunta sa impyerno. Salvation determines our eternal life. Kaya yung kaligtasan magkakaroon ng ating buhay na walang hanggan. That's why our salvation must be clear. Kaya yung ating kaligtasan dapat maging malinaw. Our salvation must be sure. Dapat yung ating kaligtasan ay sigurado. Yeah, salvation is a so great salvation. Kaya kaligtasan ay napakadakilang kaligtasan. We can summarize what we learn in that's the Bible seminar. Kaya maaari po natin mabuod yung pag-aralan natin sa nakaraang Bible Seminar. According to the Bible, it's clear God is really alive. Ayon sa Biblia, malinaw na ang Diyos ay buhay. It's very clear the Bible is the Word of God. At napakaliw rin po na ang Biblia ay talagang salita ng Diyos. People living God, people through the Word of God, but we are sinners. Kaya sa harapan ng buhay na Diyos, sa harapan ng tunay na salita ng Diyos, tayo ay mga makasalanan. It was your destiny before. Yan po yung kahantungan mo o patutungan mo sa harapan ng Diyos. You were born as a sinner. Ipinanganak ang makasalanan. Because you are inheriting this impression from Adam, you committed many sins. Kaya dahil naman mo yung likas na pagkamakasalanan mula kay Adan, kaya meron ka likas na pinanganak ang makasalanan. So someday you will die in your sin. Pero pala bumamatay ka sa iyong kasalanan. But that is not the end. Pero yung kamatayan, hindi po yun yung kapusayan. After that, there is the judgment. Sa katapos sa kamatayan, naroon po yung paghuko. But judgment of our sin is eternal hell. Pero yung paghuko po sa ating mga kasalanan ay sa walang hanggang impyerno.
eternal hell. Walang hanggang impyerno. Because as low is the wages of sin is death. So, pagkat sa batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The death includes second death, eternal Ang hell. kamatayan ito, kasama na ang urong ikalawang kamatayan sa impyerno. It was your destiny. Kaya yan po ang iyong patutunguhan. That's why when you understand your situation, you want to go to heaven. Kaya nga nang mamarawaan mo po yung sitwasyon, ninais mo na mapunta sa langit. Because you want to go to heaven. Sapagkat ayaw mo mapunta doon sa impyerno. But even though you want to go to heaven, there was a problem. Pero kahit gusto mong makapunta sa langit, may problema pa rin. That is your sin. Yun yung kasalanan mo. Because of your sin, you cannot go to heaven. Dahil sa kasalanan mo, hindi mo makapunta sa langit. Because of your sin, you will go to heaven. At dahil sa kasalanan mo, mapupunta ka sa impyerno. To go to heaven, you must serve all your sin. Kaya para makapunta sa langit, dapat malutas, maalis sa kasalanan mo. When you serve all your sin, you can go to heaven. Kapag naalis na lahat ng mga kasalanan mo, makakapunta ka na ngayon sa langit. But the problem, whatever you do, you cannot serve your sin by yourself. Ngunit ang problema, ano mo gawin mo, hindi mo kayang alisin ang iyong sarili kasalanan. You know, right? Only God can serve your sin. Diba nalaman niyo po ito na ang Diyos lamang ang makakapag-alis ng iyong kasalanan. But God is your justice. Pero ang Diyos ay makatarungan o God justisya. cannot serve your sin by justice His own ability. Ang Diyos hindi niya lang basta lulutasin yung iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sarili. God must keep His law. Dapat tumanin ng Diyos sa kanyang sarili. But is the wages of sin is death. Ang batas ng Diyos sa kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. To pay the wages of our sin, somebody needed to die. Para mabayaran yung ating mga kasalanan, dapat mayroong mamatay. If we die because of our sin, we will go to heaven. Pero tayo yung mamatay para sa ating para sa ating mga kasalanan, makapunta tayo sa That's iyo. why God sent Jesus Christ to die instead of our sin. Kaya nga po, isinugo ng Diyos sa Kristo para mamatay sa ating mga kasalanan. So it really happened 2,000 years ago. Jesus came into this world. Ito po talaga ay nangyari. 2,000 taon po nakakalipas. Kasi siya pumarito sa salibutan. And then, John chapter 1:29 says, narito ang poder ng Diyos na naalis ng kasalanan ng salibutan. In the Old Testament, the land died instead of sin of Israel. Kaya sa lumang tipan po, ang kordero na mamatay para sa kasalanan ng mga Israelita. Now, Jesus Christ is the Lamb of God. Kaya ngayon, sa Kristo siya na po ang kordero ng Diyos. He came into this world and He took away sin of the world. Tumayo siya sa salibutan at hinalis niya ang kasalanan ng salibutan. All your sins are included in the sin of the world. Lahat ng mga kasalanan ay kasama sa kasalanan ng salibutan. Tama ba? Tama po? Tama. Yeah, that's right. Yeah. Now, sin moved on to Jesus. Kaya ngayon, ang kasalanan ay nailipat na lahat kay Jesus. God's law is the wages of sin is the death. Ang batas ng Diyos, ang pahihingan ng kasalanan ay kamatayan. To pay the wages of sin, Jesus actually died on the cross. Kaya upang mabayaran ang kasalanan sa Jesus talaga ay namatay doon sa krus. Yeah, when He died on the cross, He started all your sin. At nang siya ay mamatay doon sa krus, inalis niya lahat ng mga kasalanan mo. He forgave all your sin. Pinatawad niya lahat ng mga kasalanan mo. He redeemed all your sin. At pinilubos niya lahat ng mga kasalanan mo. Yeah, that's why through the death of Jesus, we can know how much God loves us. Kaya nasa po, pagkita ng pamatayan ni Jesus, malalaman natin kung gaano tayo ang mahal ng Diyos. Romans chapter 5, verse 8. Romans chapter 5, verse 8. Okay, pagkasabi po natin ang slide. Subalit, pinatutunayan ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo ng mga kasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yeah. So, Bible says, na nung tayo'y mga makasalanan pa, original sin. Kaya sorry na tayo mga kasalanan. Si Kristo ay namatay para sa atin. It's a real truth, right? Yan po ay katotohanan. Through the death of Jesus, we could be saved. Nasa pamamagitan ng pamatayan ni Jesus, tayo ay nakaligtas. And we can know how can we be really saved. At kailangan din po talaga natin kung paano tayo nakaligtas. Ephesians chapter 1, verse 13. Okay, pasin po natin.
Sa kanya kayo naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumasampalataya sa kanya ay tinatakan ang ipinangako Espiritu Santo. Through this verse, we can know how can we be saved. Kaya sa pamamagitan po ng talatang ito, malalaman natin kung paano tayo naligtas. First, nakarinig ng salita ng katotohanan ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Last week, the summary train the house, you heard the gospel. Kaya nakaraang linggo, yung summary po na ginanap sa inyo, bakit doon yung napakinggan, ebanghelyo? The gospel of salvation. Sinabi po, ebanghelyo ng inyong kaligtasan. First, you heard it, right? Kaya yun yung una, napakinggan ninyo, narinig. And second, sumampalataya sa kanya. You could believe, right? At kayo po ay sumampalataya. Then, third, At ikatlo, tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. The Holy Spirit confirm your salvation. kaya yung banal na Espiritu, ito po yung tugian ng iyong kaligtasan. Let's think about more concretely. Kaya pag-isipan po natin ng mas konkreto. First, hear the gospel of salvation. Kaya una, nakarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan. What's the gospel? Ano po ba ang You ebanghelyo? get to know. Dapat natin malaman ito. Ephesians chapter 1 verse 7, sa kanya'y mayroon tayong katupusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Katupusan. We can be saved through the redemption of Jesus. Kaya tayo po ay maliligtas sa pamamagitan ng katubusan na ng kay Jesus. Redemption by the blood of Jesus. Katubusan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Then we get the forgiveness of sin. At doon natanggap natin yung kapatawaran ng mga kasalanan. All our sins were forgiven. Na lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad. But especially the redemption of Jesus is an eternal redemption. Pero yung katubusan na ng kay Jesus ay walang hanggang katubusan. It's very important. Ito po yung pinakamahalaga dito. Without eternal redemption, nobody can be saved. Kung wala po ang walang hanggang katubusan, kung walang sino man ang maliligtas. The Bible literally says about eternal redemption. Kaya paulit-ulit po na sinabi ng Biblia, ang patungkol sa walang hanggang katubusan. Okay, if we have the Bible, let's open Hebrew chapter 9. Kaya kung meron po kayong Biblia, buksan po natin sa Hebreo, Kapitulo 9. Chapter 9, verse 10. Sa Hebreo, Kapitulo 9, versikulo 12. Start from the Bible. Subukan po buksan ang inyong Biblia. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at magoro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakugan, sa gayon iniyak ang walang hanggang katubusan. Yeah. Walang hanggang katubusan. Kaya ito po, yung walang Yeah. So the Bible said Jesus obtained the eternal redemption. kaya sinabi po ng Biblia, sa Jesus, siniyak niya ang walang hanggang katubusan. As we know, Jesus died on the cross just once. Kaya na alam natin, sa Jesus ay namatay sa krus ng minsanan. But effective eternally. Pero ang minsan ito ay magpakailanman. Eternal redemption means Jesus redeemed all our sins eternally. Ibig sabihin po ng walang hanggang katubusan, tinubos na Jesus lahat ng ating mga kasalanan, magpakailanman. From Adam to the end of a person,
Yeah, included in eternal. Kaya kung wala kaya lang hanggang sa kahuli-huli ang tao mabubuhay, yun po ay wala hanggan. That's why your past, present, future sin are included in eternal redemption. Kaya yung kasalanan mo noon hanggang sa hinaharap ay kasama po doon sa walang hanggan. Yeah. Key point, Jesus was even leading your future sin. Kaya ang punto dito, mas yung gagawin mo pala ng kasalanan ay bus na ni Jesus. All your sin from past to future are included in the sin of the world. Sapagkat yung kasalanan mo noon hanggang sa hinaharap ay kasama po sa kasalanan sa hinaharap. But Jesus can obtain eternal redemption. Kaya tingin ni Jesus ang walang hanggang pagtubusan. Even though you commit sin again, right? You don't need to go to hell because of the sin. Kaya kahit magawa ka ulit ng kasalanan, hindi ka na mapupunta ng impyerno. Because Jesus already redeemed the sin. Sapagkat tubos na ni Jesus ang kasalanan iyon. Eternal redemption. Wala hanggang katubusan. Hebrews chapter 10 verse 12. Also, basahin po natin. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan para sa lahat ng panahon. Siya ay umupo sa kanan ng Diyos. Isa lamang alay. Isa lamang. Right? Jesus died on the cross once. Si Jesus ay minsang namatay sa krus. Para sa mga kasalanan. Para sa lahat ng panahon. Eternal. Right? Hebrews chapter 10 verse 14 also, basahin po natin. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinagkakaroon. Isang pag-alay. Right? Para sa lahat ng panahon. Is same meaning, eternal redemption. Kaya pareho po ang kahulugan niya sa walang hanggang katubusan. Because of eternal redemption of Jesus, we can be saved. Dahil sa walang hanggang katubusan na ginawa ni Jesus, tayo na That's the real gospel. yun po ang tunay na ebanghelyo. We have to believe to gospel. Kailangan po natin isang palatayanan ang tunay na ebanghelyo. So believe in the gospel of salvation. Sabi po sa sumampalataya sa ebanghelyo ng So kaligtasan. Ephesians chapter 2 verse 3 says, sapagkat sa biyaya tayo'y nakaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya, right? Pananampalataya, it's believe in the gospel. Kaya pananampalataya ito po yung pananampalataya doon sa ebanghelyo. We can be saved by believing the gospel. Sapagkat tayo ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa ebanghelyo. It is the same. We are saved by faith. Kaya pareho lang din po ito kung sasabihin natin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng On pananampalataya. our side, we need to believe. Kaya sa panig natin, kailangan lang natin sumampalataya. Mark chapter 16, Sa Marcos, verse 15 and 16. Kapitulo 16, mula versikulo 15 hanggang 16. Also, basahin po natin. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya ay pambautismo ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay pagkarusahan. Ipangaral ang ebanghelyo. Ang sumasampalataya ay maliligtas. Ang hindi sumasampalataya ay pagkarusahan. We can know believing the gospel determine our salvation. Kaya malalaman natin na ipananampalataya sa ebanghelyo, yun ang magtatakda ng ating kaligtasan. That's the only way we can go to heaven. At yun naman po ang tanging paraan para tayo ay makapunta sa langit. There is no other way. Wala na ibang paraan. Let's look at this picture. Tignan niyo po yung picture. There are two persons. Dito po mayroong dalawang tao. One person is a very strong young man. Kaya yung unang tao, siya ay talagang nakapalakas na binata. The other man is a very weak old man. Pero yung isa, mahina na matanda pa. Yeah, they want to cross the very high cliff. At gusto nila gawin yung napakataas na bangkit. But the young man has a low is very strong. Kaya itong batang kabataan, meron po siyang dubil. The time is 3 meters. Talaga napakatibay ito yung lakad 3 metro. It's impossible to reach it. At napaka-imposible ito na mapupot. But he had just 8 meter low. Pero itong matandang lalaki, meron po siyang 100 metro, mga kapal na lubi. May tanong ako. Who can cross the cliff? Kaya sino po yung makakawin doon sa bangkit? Madali kasi.
sa online you try to solve my question, Kaya sa online po, subukan ko sagutin yung tanong ko. but I cannot hear your answer. Siyempre, hindi ko marinig yung sagot po ninyo. Pero who will cross? Sa kanila po, sino po yung makakatawid? Old man? Old man. Yeah. The important thing, what rope they have. Kaya ang halagang bagay dito, kung anong lubid, kung gaano habang lubid ang meron sila. Whether not they are strong or weak. Hindi dahil malakas sila o mahina, hindi po yun. Yeah. This man, young man, even though he is strong, yeah, because of this thin thread, he cannot cross. Kaya itong kabataang lalaki, kahit siya po ay malakas, pero nandun sa manipis na silunit, hindi po siya But this old man, even though he is very weak, because the rope is safe, he can cross. Pero kanito matandang lalaki, napakahina, pero dahil po doon sa lubid na safe, makakatawid po talaga We siya. can say that this rope. Yeah, this rope is Jesus Christ, Kaya maaari po natin sabihin na yung lubid nito ay makatawan kahit sa Kristo. or the redemption of Jesus. O kaya naman doon sa katubusan ng ginawa niya sa Kristo. But what's the thread? Pero ano po yung sinulit? The thread means our own effort, Kaya yung sinulit, kung makatawan po yun sa ating sarili, pagsisikap. our own righteousness. Yung ating sariling katwiran. We cannot go to heaven through our own effort and righteousness. Hindi po tayo makakapunta sa langit sa pamagitan ng ating sariling pagsisikap at sa ng sarili ng ating katwiran. We can go to heaven only through the redemption of Jesus. Sa pagkakatayo tayo po ay makakapunta sa langit sa pamagitan lamang ng katubusan ni Jesus. But in our start, we need the faith. Pero sa pagitan din, kailangan natin ng We need to pananampalataya. believe the redemption of Jesus. Kailangan natin sa kampalatayanan yung katubusan ni Jesus. This is the only way we can go there. At ito lamang po yung tanging paraan para makapunta ka sa langit. Don't add your own method. Huwag mo pong idagdag yung sarili mo pamamaraan. Many people believe in redemption of Jesus, Maraming tao yung naniniwala na naman daw sa katubusan ni Jesus. but not 100%. Pero hindi Right? isang porsyento. That's why they add their own method. Kaya nga, hindi nilagdag nila yung kanilang sarili pamamaraan. That's why they cannot go there. Kaya nga, hindi sila makakapunta sa langit. Don't try to go heaven by your own effort. Kaya huwag mo pong subukan pumunta sa langit gamit yung sarili mong pagsisikap. We can go to heaven only by believing the redemption of Jesus. Sapagkat makakapunta ka sa langit, tangis sa pamagitan ng pananampalataya sa katubusan ni Jesus. The redemption is the eternal redemption. At syempre, yung kanyang katubusan ay walang hanggang katubusan. And then, seal with your salvation by the Holy Spirit. At pagkatapos, sinatatakan ng ibaligtasan sa pamagitan ng Espiritu Santo. 2 Corinthians chapter 1:22 said, inilagay din niya ang kanyang takda sa amin at ibinigay sa amin ng Espiritu sa aming mga puso bilang paunang bayad. Okay? When we listen, we hear the gospel, Holy Spirit help us to believe the gospel. Nang tayo po, nang marinig po natin ang Ebanghelyo, yung Banal na Espiritu ang tumulong sa atin upang sumampalataya doon sa Ebanghelyo. Then the Holy Spirit confirms our salvation. At yung Banal na Espiritu, ito yung tumiyak ng ating kaligtasan. It's like a sign. Ito po ay gaya ng pirma. When there is an important document, the end of the document, you sign, Di right? ba kapag meron isang mahalagang dokumento, doon sa ibaba ng dokumento, Or pinipirma you ko. seal it. Hindi naman, nilalagyan mo ng tanda. The Holy Spirit confirm our salvation. Kaya yung Banal na Espiritu, ito po yung nagkumpirma ng ating kaligtasan. So we have to know without works of the Holy Spirit, nobody can be saved. Kaya kailangan natin malaman na kung wala yung pagkilos ang Banal na Espiritu, walang sino man po ang maligtas. 1 Thessalonians chapter 1, verse 5. Basahin ko natin. Sapagkat ang aming Ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa ng Espiritu Santo at sa lubos sa paniniwala. Kung paano nga nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo, alang-alang sa inyo.
ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lang. Of course, the gospel comes to you through the word of God. Siyempre po, yung Ebanghelyo ay dumating sa inyo sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. That's the most important, Sa right? pagkat, yun po yung pinakamahalaga. But it's another. Pero hindi po yun yung lahat-lahat. Kundi sa kapangyarihan din sa Espiritu Santo, ang lubos na pagtitiwala. There was also the work of the Holy Spirit. Sapagkat naroon din po yung pagkilos ng Banal na Espiritu. When you listen to the gospel, Holy Spirit helps you to believe the gospel. Nung kayo po ay makinig ng Ebanghelyo, yung Espiritu Santo ang tumulong sa inyo upang sumampalataya doon sa Ebanghelyo. So John chapter 3 verse 5 says, basahin po natin. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang isang tayo pangalan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Jesus clearly says, we can be born again by the water and the Spirit. Kaya kanina po na sinabi ni Jesus na tayo ay may kapangalan ng muli sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu. In the Bible, tubig means word of God. Kaya sa Biblia po, kapag sinabing tubig, dito ay kumakatawan sa salita ng Diyos. The gospel comes to us by the word of God. Kaya ang Ebanghelyo ay dumating sa atin sa pamagitan po ng salita ng Diyos. But it's another. Pero hindi po yun yung lahat. We need the help of the Holy Spirit. Kailangan din po natin ng tulong ng Banal na Espiritu. Holy Spirit comes our salvation. Kaya yung Espiritu Santo, ito po yung tumiyak na kumpirman ating kalikasan. Titus chapter 3 verse 5 also says, okay, let me read. Iniligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa ng ating ginawa sa katwiran, kundi dahil sa kanyang kahabagan. We cannot be saved, right, by our own righteousness. Kaya hindi po tayo maliligtas sa pamagitan ng ating sariling katwiran, di ba? Sa pamamagitan ng paghugas ng muling kapanganakan at ng pagpapako sa pamamagitan ng Espiritu Santo. We can be born again by also the Holy Spirit. Kaya tayo po ay may kapanganak ng muli sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. When you listen to the Bible seminar, after possession, you can come to the repentance. Kaya pagkatapos mo makinig ng Bible seminar, pagkatapos po ng fourth session, doon na po nakarating sa tunay ng pagsisisi. You know your situation before God. Nalaman mo yung kalagayan mo sa harapan ng Your Diyos. situation is a sinner who will go to eternal hell. Yung kalagayan mo, ikaw yung makasalanan ng mapupunta sa walang hanggang impyerno. You can come to repentance. At ikaw ay maaaring nakarating doon sa tunay na Holy pagsisisi. Spirit knows who come to the real repentance. At alam po ng Espiritu Santo kung sino yung tao nakarating sa tunay Then na Holy pagsisisi. Spirit works. At yung Espiritu Santo ay kumikilos sa Holy kanila. Spirit help them to believe in God. At yung Espiritu Santo tumulong sa kanila upang sa ay maniwala That's sumampalataya sa why iyo. when you listen to the gospel in the section, fifth section, you could believe in the gospel. Kaya kung ikaw ay makinig ng Ebanghelyo doon sa uling session, sa bibig session, ikaw ay sumampalataya sa Ebanghelyo. So you have to know you can be saved by the works of the Holy Spirit. Kaya kailangan natin malaman na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. Holy Spirit knows whose heart is a good ground. Kaya alam po ng Espiritu Santo kung kaninong puso ay ang mabuting lupa. Matthew chapter 13 verse 23, ang nakahasing naman sa mabuting lupa ay yung nakikinig ng salita at inunawa ito na siyang talagang namumuna. So the Matthew chapter 13 says about the parable of a sower. Kaya dito sa Mateo Kapitulo 13, sinasabi po dito yung talihaga patungkol sa mga hasing. Our heart is compared with the ground. Kaya yung ating puso po ay ikinumpara sa lupa. When we have a good ground, we can really bear the fruits. Kapag meron po tayong mabuting lupa, doon po talaga tayo mamumunga. It means that we can be really sick. Ibig sabihin po nung talaga magigtas tayo. So the good ground is the one who has true repentance. Kaya yung mabuting lupa, ito po yung tao na nagkaroon ng tunay na pagsisisi. Who has a humble heart. Na
na mayroong mapagkumbabang puso. When we know our situation, we can be humble. Kung nalaman po natin yung ating sitwasyon, doon po tayo naging mapagkumbaba. Who has a broken heart and contrite spirit. Na mayroong pusong mabasak at magbagdadiwa. And Psalm chapter 35, verse 18, ang Panginoon ay malapit sa may pusong masak at niligtas sa mga may panadiwa. Maybe after frustration, you could come to the broken heart and contrite spirit. Kaya maaari nung first session po, nagkakaroon ng pusong masak at magbagdadiwa. Because you know your situation, you are sinner cannot help alone. Dahil nalaman mo yung iyong sitwasyon na ikaw ay isang makasalanan na wala kang magagawa, mapupunta ka sa impyerno. And who trembles to the Lord. At ang taong nanginig sa salita ng Diyos. So Isaiah chapter 66 verse 2. Ngunit ito ang taong aking titingnan siya na mapapagkumbaba at may nagsisisik diwa at nanginginig sa kanyang salita. When you know your situation, you will be tremble to the word of God. Kaya nung malaman mo po yung iyong sitwasyon, talagang manginginig ka sa salita ng Diyos. Because it's a good mind. Kaya magandang kaisipan po yun. It's a good ground. Mabuting lupa po ito. Holy Spirit can walk to this kind of person. At ang Espiritu Santo ay kikilos sa ganito uri ng mga tao. Anyway, it's clear we can be saved by the works of the Holy Spirit. Kaya pamanagin na po na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo. That's why people we are really saved by the works of the Holy Spirit, we can confirm, ensure our salvation. Kaya kung tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo, makikiyah natin at masasabi po talaga mapakumpirma po natin yung ating kaligtasan. Ephesians chapter 3 verse 9. Basahin ko natin. Na sa kanya ay makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. May lakas ng loob at pagtitiwala. We can have a boldness, right? Reason, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya maaari tayo magkaroon ng lakas ng loob sa pamamagitan yung dahilan po ng pananampalataya. Because our faith in Jesus Christ is so clear, we can have a boldness and confidence. Kaya dahil yung pananampalataya natin kay Jesus hindi ay napakalino, kaya meron tayong lakas ng loob at pagtitiwala. Understand? Intindihan niyo po ba? Maybe after you finish the Bible seminar, you can sure and have a confidence of your salvation. Maaaring pagkatapos niyo po makinig ng Bible Seminar, doon niyo po natiyak at doon na kayo nagkaroon ng pagtitiwala sa inyong kalikasan. Then maybe some people can say to you, Maaaring din yung sabihin sa inyong ibang tao, oh, is it really? oo ba yan? How can you say? Paano ka ba naligtas? You look still, you are a sinner. Mukhang makasalanan ka kung tayo. And you didn't do anything. You don't live a righteous life. At hindi ka naman, wala ka naman ibang ginawa. Hindi ka naman nabuhay ng mga magandang buhay. So you did not have the church every Sunday. At hindi ka naman dumadalo ng libo sa simbahan. How can you say you are really saved? Kaya paano mo nasabi talagang ligtas ka? Then why will you say? Kung gano'n, ano po sasabihin mo? Tama. Tama nga. You will say like that? Gano'n ba yung sasabihin mo po? No. Hindi po. Yeah. We can ensure salvation. Sapagkat sigurado yung ating kaligtasan. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, we have a real faith. Meron daw tayong tunay na pananampalataya. Because our faith comes from the Word of God. Sapagkat yung pananampalataya natin ay nagagaling sa salita ng Diyos. First Peter chapter 1, 23, chapter 1, verse 23. Okay, unso basahin ko natin. Ipinanganak na kayo ng muli, hindi ng bining nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nanatiling sa salita ng Diyos. Hanggang po. Okay. Verse 24 po, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kalwalatian ito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpapakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. The Bible said, ipinangaral na kayong muli sa pamamagitan ng buhay na nanatiling salita ng Diyos.
Yeah, we are born again through the word of God. Tayo po ay naipagpala ng muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos. It's a very clear. Malinaw po yun. What's the word of God? Ano po yung salita ng Diyos na iyon? The Bible said, buhay at mananatiling salita ng Diyos. All things in the world someday will disappear. Lahat po ng bagay sa mundo, balang araw ay maglalako. All things in the world will be changed someday. At lahat ng bagay sa mundo, balang araw ay mababago. Tama po ba? Tama po? But there is one thing that does not change. Pero mayroon po isang bagay na hindi nagbabago. As we read the word of God. Gaya ng binasa natin, ito ang salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salita ito ay ang magandang balita. The word of God abides, endure forever. Kaya ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. But our faith came from the word of God. Pero yung ating pananampalataya ay nagkagaling po sa salita ng Our Diyos. faith will not be changed. Kaya yung ating pananampalataya ay hindi nababago. That's why our salvation will not be changed. Ganun kaya nga po, yung ating kaligtasan ay hindi rin magbabago. Because we are saved by faith. Sapagkat tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Tama po, di ba? It's amazing. Right? Kaya ito ay nakakamaha. When we have the real faith, our eternal destiny was already changed. Nang magkaroon po tayo ng pananampalataya, ng tunay ng pananampalataya, yung ating walang hanggang patutuhan ay nabago po. 1 chapter 5, verse 24 says, okay, also basahin po natin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsutungo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. At hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Sumasampalataya sa kanya na nagsusuko sa akin ay may buhay na walang hanggan. When we believe in Jesus, believe in the gospel, we are really saved. Kaya nang tayo po ay sumampalataya kay Jesus, sumampalataya sa Ebanghelyo, doon po talaga tayo natin. Then we already have eternal life. At pagkatapos po, doon tayo ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Our eternal destiny was changed from death to life. Kaya yung ating walang hanggang patutunguhan ay nabago na po mula sa kamatayan tungo sa buhay. Buhay means heaven. Ibig sabihin po ng buhay, langit. Kamatayan means hell. At kamatayan naman po, ibig sabihin, impyerno. Our eternal destiny was changed from hell to heaven. Kaya yung ating walang hanggang patutunguhan po ay nabago mula sa impyerno, papuntang langit. It's already changed. It cannot be returned again. At ito po ay nabago na, hindi na po ito paibabalik. It's so amazing, right? Kaya ito po ay nakamangha, di ba? Now, we can go to heaven even though we died right now. Kaya ngayon, makakapunta po tayo sa langit kahit mamatay tayo ngayon. Our situation was completely changed. Kaya yung ating sitwasyon ay ganap na nabago. So before our salvation, God was a judge. Kaya bago ang kalikasan, ang Diyos ay Diyos. But now God became my father. Pero ngayon, ang Diyos ay aking ama na. Before I was a sinner before God. Dati ako'y sa makasalanan sa harapan ng Diyos. But now I became children of God. Pero ngayon, ako'y naging anak na ng Diyos. Before my spirit was dead because of sin. Dati ang aking espiritu ay patay dahil sa kasalanan. But when I was born again, my dead spirit became alive. Pero nang may ipanak akong muli, ang aking espiritu ay nabuhay na. Because of my sin, I had to go to hell. At dahil sa aking kasalanan, kailangan kong mapunta sa impyerno. But now, I can go to heaven. Makapunta na ako sa langit. Before I tried to start my sin through my confession. Dati sinusubukan kong alisin yung aking kasalanan sa pamamagitan ng pag-umpisal. But it's usually. Pero yun ay walang kwenta. Confession, let's think about the real meaning of confession. Kaya pag-isipan po muna natin yung tunay na kahulugan, ano ang umpisal? Confession or asking for forgiveness. Kaya ang umpisal po, paghingi ng tawad.
As a sinner, confession is usually this. Bilang isang makasalanan, yung paghingi ng tawad o pamumungkisan ay walang kwenta. Because confession cannot solve our sin problem. Dahil yung pamumungkisan, hindi ko kayang alisin yung aking problema sa kasalanan. To sinner, God is judging. Dahil sa isang makasalanan, ang Diyos ay hukom. As a sinner, even though we confess to judge, our sin cannot be suffered. Kaya bilang isang makasalanan, ay humingi ka ng tawad doon sa hukom, hindi po maalis ang kasalanan mo. Because God's law is the wages of a sin is death. Dahil sa batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Our confession cannot take the wages of the sin. Sapagat yung aking pangungkisan, hindi ko kayang bayaran ang kasalanan. Actually, as a sinner, confession is usually. Kaya nga bilang sa makasalanan, yung pangungkisan, walang kwenta yan. But righteous means saved. Ngunit yung ako'y ko, ibig sabihin, ligtas na. Saved people didn't confession Yung taong ligtas na, kinakailangan niya kung ipahayag yung kanyang kasalanan. for recovering fellowship with God. Para po sa pananauwi na ng kanyang fellowship o Because to righteous, God is already Father. kaya doon sa taong matuwid na, ang Diyos ay kanyang ama. And the righteous one, saved one, is a son of God. At itong matuwid na ito, itong ligtas na ito, siya rin po ay anak na So, Diyos. as a son, when have a sin, he has to confess to Father. Kaya bilang na, kapag nagkakasala siya, kailangan niya ipahayag yung kanyang kasalanan sa ama. And the fellowship with the Father can be recovered. Upang sa gayon yung pakikisama sa pagitan natin at ng Diyos ay mapanumpay. Understand? You have to clearly understand the confession. Kaya sana po naiintindihan niyo po na malinaw yung pangungupisa. So, before salvation, confession is usually. Kaya bago ang kaligtasan, yung pangungupisa po ay walang kwenta. But after salvation, we need to confess our sin whenever we commit sin again to recover the relation, fellowship with God. Pero pagkatapos po ng kaligtasan, kailangan natin ipahayag yung ating mga kasalanan para po sa panunumbalik ng ating fellowship sa Diyos. But if a saved Christian continues sin, what will happen? Pero halimbawa po ay patuloy isang Kristiyano sa kasalanan, ano mangyayari? God will do change him. Ang Diyos ay magsasagawa ng pamamalo. God discipline us. Didisiplinahin tayo ng Diyos. God became our Father. Sapagkat ang Diyos ay ating ama na. Father discipline his children when his children commit sin. Kaya yung tatay, dinidisiplina niya yung kanyang anak kapag sa gumagawa ng kasalanan. But Father discipline his children because he loves his children. Pero yung tatay, dinidisiplina niya yung kanyang anak dahil mahal niya yung kanyang mga anak. Hebrews chapter 12, verse 6, verse 6, basahin po natin. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Now God became your Father. Kaya ngayon, ang Diyos ay naging ama mo He really loves you. at talagang mahal na mahal That's niya. why if you continue to sin, God will discipline you. Kaya nga, kapag nagpatuloy ka sa pagkakasala, didisiplinahin ka ng But Diyos. if you discipline you, He will not forsake you. Pero kahit didisiplinahin ka, hindi ka po itatakbil. Because you are children of God. Kahit Right? anak ka na ng Diyos. Tama po? So your situation was a change completely. Kaya yung iyong sitwasyon ay ganda na nagbago na. Yeah. Let's think about our position and condition. Pag-isipan po natin yung ating posisyon at kondisyon. Our position, we became righteous men before God. Kaya yung ating kondisyon, tayo ay pwede matuwid na tao sa harapan ng Diyos. We became son of God. At tayo ay naging anak ng puno ng Diyos. That's our position. Yan po yung ating posisyon. It was a change, right? From sinner, right? Ito po ay nabago na mula sa pagiging makasalanan. But our condition, we still have a sinful nature. Pero yung ating kondisyon, meron pa rin po tayong likas na pagkakasalanan. Our position, happy. Kaya sa ating posisyon, masaya na. Masaya mo. But our condition, still sad. Pero yung ating kondisyon ay nananatili, malungkot pa rin. Ako ba? Tama na po. But don't worry. Pero huwag magkakamba. We can grow in church. Sa pagkakari tayong lumago sa iglesia. At first, you are not easy to live as a righteous man, as a son of God. Sa simula, hindi madali para sa akin na mabuhay ng bilang matuwid na tao, bilang anak But ng Diyos. when our faith grows in church, we
we can overcome our sinful nature. Pero habang lumalago po yung ating pananampalataya sa iglesia, nalalampasan po natin na pagkatagumpayan natin yung ating likas sa pagkamakasalanan. But it doesn't happen immediately. Pero hindi po yun agad-agad na nagkakaroon. It takes time. Kapag gugugol po ito ng panahon. So, after salvation, when you abide in the church, someday you can grow in the faith, you can overcome your sinful nature. Kaya kapag ikaw po ay nanatili sa iglesia, balang araw ikaw ay lalagos sa pananampalataya at malalampasan mo, mapagkatagumpayan mo po yung ibig sinful nature. When we are saved, we understand God really loves us. Anong tayo ay mati? Kasi naunawaan natin na tayo ay iniibig ng labis ng Diyos. From chapter 3, verse 16, okay, basahin po natin. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinuman sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahama o di magkaroon ng buhay na walang hanggan. How can we know God really loves us? Paano po natin malalaman na talagang minamahal tayo ng Diyos? We can know God's love through Jesus Christ. Malalaman po natin yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Eternally, we sacrifice our only begotten Son. Hindi mo madali na isakripisyo yung ating tanging anak. But God sacrificed Jesus Christ. Pero ang Diyos, isinakripisyo niya sa Hesus Because Kristo. doesn't want, we are perish. Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo ay mapahama. So, the death of Jesus, sacrifice of Jesus, testify how much God loves us. Kaya yung kamatayan ni Jesus, yung sakripisyo ni Jesus, yun ay nagpapatotoo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. So after salvation, we really understand God's love. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, talagang naunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos. From now, God's love compares us. Kaya ngayon, ang pag-ibig ng Diyos ang humihimok sa atin. 2 Corinthians chapter 5, verse Dalawang 14. Korinto, Kapitulo 5, versikulo 14. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Basahin po natin. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya ang lahat ay matay. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Compares. Kaya ito humihimok. Maybe you this Sunday morning, you come to the Word of God. Kaya maring ngayong umaga, ngayong linggo po ng umaga, kayo po ay lumapit sa salita ng Did you Diyos. come to the Word of God by somebody? Kayo po ba ay lumapit sa salita ng Diyos dahil sa ibang tao? Even though you don't want to come here, but somebody drag you? Na kahit tayo pumunta dito kasi may nagpilin sa'yo, Huh? ganun ba? If so, you still doesn't know God's love. Kaya kung gano'n, ibig sabihin po, hindi mo pa alam yung pag-ibig ng Diyos. The love of Christ compel you. Sa ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa iyo. The love of God drag you into the Word of God. At yung pag-ibig ng Diyos na nagdadala sa iyo sa salita Not ng by Diyos. somebody. Hindi dahil sa ibang tao. So our Christian life should be done currently. Kaya yung ating buhay Kristyano ay dapat isinasagawa ng buhay pag-uusap. We shouldn't live a Christian life compulsory. Dapat hindi tayo mabuhay sa ating buhay Kristyano ng pinipilit pa. Because we know God's law, we can live our Christian life currently. Dahil alam natin yung pag-ibig ng Diyos, kaya ipapabuhay natin yung ating Christian life ng may pag-uusap. We have to always keep in mind, we are completely changed after salvation. Kailangan po natin pakatandaan na tayo po ay ganap ng pinapumulan ng tayo ay Before we are malipas. sinner, we cannot have to confess. Dahil dati, ikaw ay makasalanan mapupunta doon But sa after iyo. salvation, we became children of God. We can go to heaven. Ngunit pagkatapos ng kaligtasan, tayo po ay naging anak na ng Diyos na mapupunta sa How langit. great change it is. Gaano kalaking pagbabago ito? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. So, basahin po natin. Kaya kung ang sino man ay nasa Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan niyo, ang lahat ay naging bago. Kung ang sino man ay na kay Kristo. When we are really saved, we are in Christ. Kung tayo po ay tunay na maligtas, tayo ay nasa Kristo na. Siya ay bagong nilalang. Because we are born again in the children of God. So pagka tayo ay pinangalan ng muli bilang anak ng Diyos, It's a great change. ito po ay malaking pagbabago. Ang mga lumang bagay ay lumipas.
We cannot live like before. Hindi tayo dapat mabuhay kagaya dati. Our Christian life will be changed. Yung ating buhay Kristiyano ay talagang mababago. Maybe some of you got saved yesterday. Maaaring yung ilan mo sa iyo ay naligtas kahapon. Maybe after salvation, you got up in the morning today. Maaaring pagkatapos mo pumaligtas, maaga kang nagising ngayon. Did you find some change? Nakita mo na ba yung pagbabago mo? Yeah. This morning when you get up, Ngayong umaga pagkagising. oh, Ay, I was asleep last night. naligtas pala ako kahapon. Oh, it's not a dream. Hindi ko pa It's a nagising. real dream, right? Tama? How amazing. Nakakabanga po. How happy, right? Talagang napakasaya. Yeah, it's a great change. Malaking pagbabago po yun. And tomorrow morning you will experience it. At maaaring bukas na umaga mararanasan mo yun muli. Oh, I saved it. Talagang ligtas na ako. 2 days ago, I sinahumuli ko sa Dalawang araw pa lang yung nakalipas, pupunta ako sa but India. now I became children of God who can go to heaven. Pero ngayon ako'y naging anak na ng Diyos na makapunta sa langit. You have the mind to render the grace of God. At magkakaroon ka ng kaisipan na suklian ang biyaya ng Diyos. Psalm chapter 116 verse 12, basahin ko natin. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat ng kaputihan sa akin. Whenever we remind the love of God, it's the amazing grace of God. Kaya sa tuwing naalala po natin yung pag-ibig ng Diyos, yun po ay talagang nakakamanghang biyaya ng Diyos. Maybe you heard about the song, Amazing Grace. Maaaring narinig nila po yung kanta, Amazing Grace. The grace of God is so great, you cannot express the grace of God. Kaya dahil napakalang po ng biyaya ng Diyos, kaya hindi natin lubos na That's why we just biyaya ng Diyos. say, it's an amazing grace. Kaya sinasabi na lang natin, nakakamanghang biyaya. It's really true. Totoo po talaga. We receive the amazing grace. Natanggap natin yung nakakamanghang biyaya. We cannot even go in Thailand now, we can go there. Kahit mamatay ako ngayon, makapunta na ako sa langit. Amazing grace. Nakakamanghang biyaya. How terrible if we go to eternal hell, the lake of fire. Gaano ka tinipilin tayo ay napunta doon sa impyerno sa lawa ng apoy. Hell is an eternal place. Ang impyerno ay walang hanggang lugar. But you are saved from eternal hell. Ngunit, ikaw ay naligtas mula doon sa walang It's an amazing grace. Ikaw ay nakakamanghang biyaya. If we are really saved, you understand. We receive the amazing grace. Kaya kung tayo talaga ay naligtas sa unawaan natin, natanggap natin ang That's why it's so natural we have the mind to render the grace of God. Kaya natural naman po na magkaroon tayo ng kaisipan na suklian ang biyaya ng Diyos. But if you don't have the mind to render the grace of God, it's a big problem. Pero kung wala kang kaisipan na suklian ang biyaya ng Diyos, malaking problema You yan. need to check your faith of salvation. Kailangan mo suriin ang pananampalataya mo sa kaligtasan. Because we have the mind to render the grace of God, we live your Christian life. Dahil meron tayong kaisipan na suklian ang biyaya ng Diyos, kaya bubuhayin tayo sa ating Oh Christian life. Lord, I receive the amazing grace. Na o Panginoon, natanggap ko yung nakamamanghang I want to render the grace of God. At gusto kong suklian ang biyaya ng How Diyos. can I render the grace of God? Kaya paano ko masusuklian ang biyaya ng Diyos? How? Paano? You don't know, right? Hindi pa natin alam. That's why from now we have to learn the word of God to render the grace of God. Kaya mula ngayon, kailangan natin pag-aralan ng salita ng Diyos para masuklian ang biyaya We ng have to Diyos. learn how to render the grace of God. Kaya natin matutunan kung paano natin susuklian ang biyaya ng Diyos. To render the grace of God, we need 4 elements of Christian life. Kaya para masuklian yung biyaya ng Diyos, kailangan po natin ang 4 na elemento ng buhay Kristiyano. It's like 4 pillars of the car. Kaya gaya po ito ng 4 na gulong ng isang kotse. If 4 here does not go together, car cannot go. Kaya kung itong 4 na gulong ay hindi aandar ng magkakasabay, yung kotse ay hindi makaalis. 4 here must go together. Right? Kaya yung 4 na gulong ay dapat umusad ng magkakasama. It's a very important in our Christian life. Ito po ay napakahalaga sa ating buhay So Kristiyano. let's think about first the word of God. Kaya pag-isipan po natin, una, salita ng Diyos. We are saved through the word of God. Tayo po naligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. When we learn the word of God, we could be saved.
nang mapag-aralan natin ang salita ng Diyos, doon tayo naligtas. It's the same. You can live your Christian life by the word of God. Kaya pareho din po, makakapamuhay tayo sa ating buhay Kristiyan sa pamagitan ng salita ng Diyos. We learn, right? When we got saved, we are born again as a child of God. Napag-aralan po natin, di ba, nang tayo ay maligtas, pinili na tayo ng pinaanak ng Diyos. And we became new creation. At tayo ay naging bagong nilalang na. You are like a newborn baby spiritually. Kaya gaya po tayong bagong silang na sanggol, spiritually. Of course, you are not newborn baby physically. Siyempre po, hindi ka na bagong silang na sanggol physically. But spiritually, you are newborn baby. Pero spiritually, bagong silang tala na sanggol. There are some, you say, God saved yesterday. Kaya merong mga bagong naligtas na naligtas sa hapon. Yeah. Your spiritual age, one day. Kaya yung spiritual mong edad, isang araw pa lang. Very young, right? Napakabata pa. You know, what's the most important and needed thing to newborn baby physically? Kaya alam niyo po yun, di ba? Kung ano yung pinaka-importante at mahalagang bagay para sa isang bagong sila na sanggol physically? Milk. Gatas. Milk, right? Without milk, newborn baby cannot live. Kung walang gatas, hindi mabubuhay yung sanggol. Yeah. Without milk, if baby doesn't take care of it, baby will be sick. Kaya, kung wala pong gatas, hindi mo lalago yung bata. Baby cannot grow, right? At magkakasakit po siya, hindi siya lalago. Big problem. Malaking problema. Spiritual newborn baby also need a spiritual baby. Kaya yung spiritual na bagong sila ng sanggol, kailangan niya ng spiritual na gatas. The Bible said, 1 Peter chapter 2, verse 2, 1 Peter chapter 2, verse 2, basahin po natin. Gaya ng mga sanggol na bagong sila, ay pinili niyo ang malinis na spiritual na gatas. Upang sa pamagitan nito, ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. The pure milk Sabi po, malinis na gatas. is the word of God. Ito po yung salita ng Diyos. So in English translate, it translates the pure milk of the word. Kaya sa English translation po, ito po ay isinalin sa malinis na gatas ng salita. Spiritual newborn baby need to take the spiritual milk, the word of God. Kaya yung spiritual na bagong sila na sanggol, kinakailangan din yung mga spiritual na gatas ang salita ng Then Diyos. you can grow. At pagkatapos doon, siya lalago. You can grow in faith. Lalago siya sa pananampalataya. That is the way you can render the grace of God. Kaya yun po ang paraan upang masuklian mo ang biyaya ng Diyos. Baby is very big, right? Di ba yung sagot, napakahina. Baby cannot do many things to render the grace of woman. Yung sagot, wala siya magagawang maraming bagay para suklian yung biyaya. Baby cannot walk outside, right? Yung baby, hindi niya naman kaya magtrabaho sa labas, di ba? Baby cannot help dishwashing for mom, right? At hindi rin makatulong yung sagot sa paghuhugas ng pinggan kay nanay. But baby can take the milk from mom. Pero yung sanggol, maaari siyang uminom ng gas mula kay nanay. That's the way baby can render the grace of mom. At yun ang paraan upang masuklian ng sanggol yung biyaya ng kanyang nanay. You are a newborn baby, Ikaw ay bagong sila ng sanggol. spiritually, right? Spiritually po yun. You cannot do many things, Wala ka pang magagawa. but you can listen to the word. Pero maaari kang makinig sa salita ng Diyos. That's the way you can render the grace. At yun po yung paraan para masuklian mo ang biyaya ng Diyos. And then to chapter 4, verse 4, also basahin po natin. Ngunit siya ay sumagot sa susulat, hindi sa tinamay lamang ang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ang lumalabas sa bibig ng Diyos. Of course, we need a prayer to live. Siyempre, kailangan natin ng tinapay para mabuhay. But especially say the Christian, we cannot live by bread alone. Pero tayo, mga ligtas na Kristiyano, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang. We need the word of God. Kundi kailangan natin ng salita ng Diyos. We can live our Christian life by the word of God. Ay makabuhay natin yung ating Christian life sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. So after salvation, you need to try your best to get the spiritual milk, the word of God. Kaya pagkatapos mo ng kaligtasan, kailangan mo pong gawin yung abot ng iyong makakaya na makakuha ng spiritual na gatas ang salita ng But at Diyos. first, you are not easy to understand the word of God by yourself.
Pero sa una po, hindi po madali para sa iyo na maunawaan yung salita ng Diyos. You need to learn the Word of God in church. Kailangan mo pong pag-aaralan yung salita ng Diyos sa loob ng That's iglesia. why we have this Sunday sermon to learn the Word of God. Kaya yun po ang dahilan kung bakit meron tayong ganitong Sunday sermon para pag-aralan po ang salita ng Diyos. Maybe you found, right? Sunday sermon, in our church Sunday sermon, we focus on learning the Bible. Maaaring natagpuan niyo po na yung ating Sunday sermon, tayo ay higit na nagtutuon sa salita ng Diyos tuwing Sunday sermon. Because the Word of God is our spiritual food. Sapagkat yung salita ng Diyos, ito po kasi yung ating spiritual na It pagkain. is the time you can get the spiritual food. Sapagkat ito po yung oras kung saan makakalabanan yung spiritual na We pagkain. listen to learn the Word of God. Kaya kailangan mong may kasipagan na pag-aralan ng salita So ng we Diyos. have not only Sunday sermon, but also Wednesday sermon. Kaya tayo po hindi lamang Sunday sermon na mayroon, kundi maski po Wednesday sermon. Because even though we have a lot of, we eat a lot of food, right? We cannot endure for a week by once eating, right? Kaya kung kakain po tayo minsan ng maraming pagkain, hindi tayo tatagal sa loob ng isang linggo. That's why we eat for every day. Kaya kumakain tayo ng pagkain araw-araw. So one Sunday sermon, we can deliver our Christian life. Kaya kung isang beses lang, Sunday sermon lang, hindi natin may papamulo yung ating Christian life kapag gano'n. That's why we also listen to the sermon on Wednesday. Kaya nakikinig din tayo ng sermon tuwing Miyerkules. So whenever there is a chance, you need to learn the Word of God. Kaya sa tuwing may pagkakataon po, kinakailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos. And second, we also need a prayer. Ang dalawa po, kailangan din natin ang panalangin. When we got saved, right, we already learned, we became children of God. Nung tayo po ay malita sa pag-aralan natin, di ba, tayo ay naging anak na ng And Diyos. God became our Father. Ang Diyos ay naging ating ama. That's why children, Father, the fellowship continues. Kaya nga yung anak at tatay, kailangan yung magkaroon ng pakikisama sa isa't isa. How can you have a fellowship with God? Tayo po, paano tayo makikipag-fellowship sa Diyos? We cannot see God. Hindi naman natin nakikita ang How Diyos. can we have a fellowship with God? Paano tayo makikipag-fellowship sa Diyos? We can have a fellowship with God through our prayer. Tayo po ay makikipag-fellowship sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. Prayer is the conversation with God. Sapagkat ang panalangin, ito po yung pakikipag-usap sa Diyos. We can confess everything in our heart to the Lord. Mari po natin sabihin lahat ng bagay na nasa ating puso sa Panginoon. If we got saved, we can give thanks to the Lord. Kung tayo ay naligtas, mari tayo magpapasalamat sa Panginoon. When you have some difficulty problem, you can confess to the Lord. At kung meron kang kahirapan, problema, mari mo yung sabihin sa Panginoon. When you evangelize somebody, you need God's help. Kapag pinag-evangelize ka ng ibang tao, kailangan mo ng tulong ng Diyos. Then you ask help from God. Pagkatapos nun, kailangan mo humingin yung tulong mula sa Diyos. Whatever thing, you can ask to the Lord. Kaya anumang bagay, mari mo po yung hingin sa Panginoon. Then God will listen to your prayer. At ang Diyos ay nakikinig sa And panalangin mo. when God's time comes, God will answer your prayer. At kapag dumating na ang tamang panahon ng Diyos, sasagutin niya ang panalangin mo. Prayer is very important in our life. Kaya nga yung panalangin ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. Without prayer, we cannot also live our Christian Kung life. wala pong panalangin, hindi rin po tayo makakabuhay sa ating Christian life. But when we pray, we need to keep in mind. Pero kapag tayo po ay nananalangin, ito po yung kailangan nating tandaan. First John chapter 5 verse 14, basahin ko natin. Ito ang ating kapanagan sa Kanya, na kung tayo hindi ng anumang bagay na alis sa Kanyang kalooban, at tayo pinapakinggan niya. Whenever we pray, we need to pray according to the will of God. Kaya sa tuwing tayo po ay nananalangin, kailangan po nating manalangin ay sunod sa kalooban ng Diyos. If your prayer is different from the will of God, it will not be answered. Sapagkat kung yung panalangin mo ay iba sa kalooban ng Diyos, hindi yan masasagot. So before we pray, we need to check whether our prayer is based on the will of God or not. Kaya bago tayo manalangin, kailangan natin suriin kung yung panalangin ko ba ay ayon sa kalooban ng If Diyos. your prayer is based on the will of God, if you continue the prayer someday, it will be answered. Sapagkat kung yung panalangin mo ay base sa kalooban ng Diyos, kapag napatuloy ka sa panalangin, malang araw sasagutin po yan ng Diyos. So from now, after you got saved, you can pray to God. Kaya mula ngayon, pagkatapos mong maligtas, mari ka na po manalangin sa Diyos. It's also amazing grace of God. Kaya ito rin po ay isang nakakapangabihan ng But Diyos. listen to your prayer.
na ang Diyos ay nakikinig sa panalangin mo. And third, we need a fellowship to live our Christian life. At ikatlo po, kailangan natin ng pakikisama para sa ating buhay Kristiyano. We can say that fellowship is a church life. Kaya marinig po natin masabi ng fellowship, ito rin po yung buhay sa Our church. fellowship is closely related in the church. Sapagkat yung ating pakikisama ay meron na pong labis na kaugnayan sa church. We need to understand what's a real church. Kaya kailangan natin maunawaan kung ano ba yung tunay na iglesia o church. We need to understand biblical concept of the church. Kaya kailangan natin maunawaan yung biblikal na konsepto ng iglesia. The Bible said, 1 Corinthians chapter 1, verse 2, chapter 1, verse 2, basahin po natin. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawat lugar, ay tumatawag sa pangalan ng Panginoong, ng ating Panginoong Jesus Kristo, na kanila at ating Panginoon. Many people have a misunderstanding about church. Maraming tao po, mali yung kanilang pagkaintindi patungkol sa church. Church is not a man-made building. Yung church po, hindi ito yung gusaling ginawa ng tao. Maybe you can see many church building, right? Maraming nakita na po kayo ng maraming church building. On the top there is a cross. At sa ibabaw, nung merong proof. And then when people say that, oh no, church, there's church. At sinasabi ng maraming tao, may simbahan doon. But biblically, it's not real church. Pero biblically, hindi po talaga yun church. Church is a really saved people. Sapagkat yung iglesia, ito po ay yung mga taong tunay na So naligtas. here, Corinthian church. Kaya narito po, iglesia ng Corinto. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto. Right? Explain from here, what's the Corinthian church? Kaya mula dito, ipinaliwanag po kung ano ang iglesia ng Corinto. Sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga ginawang na banal. Mga isanin, tao. Right? Corinthian church is really saved Christian. Kaya ang iglesia sa Corinto, ito po ay binubuo ng mga ligtas na Kristiyano. Really saved Christian, they can be the church. Kaya yung mga ligtas na Kristiyano, sila po ay maaaring maging iglesia. The really saved Christian gather together, it's a church. Kaya kapag yung mga ligtas na Kristiyano yung nagkakatipon-tipon, sila po ang iglesia. They gather together in some building, it's a church building. Kaya kapag sila ay nagtipon-tipon sa isang gusali, yun ay matatawag na church building. Man, really saved Christian, they are church. Kaya yung tao, yung tunay na ligtas na Kristiyano, sila po ang iglesia. Church. But let's suppose many people gather together in church building. Pero magpalagay po natin, maraming tao yung nagtitipon doon sa isang simbahan. But there is nobody more realistic. Pero wala namang ligtas doon. It's not church. Hindi yun church. People that. Hindi po yung church harapan ng Diyos. People will say, oh, church. Maraming sinasabi ng tao, simbahan. But in God's side, it's not real church. Pero sa harapan ng Diyos, hindi yun tunay na Because church. there is nobody more realistic. Sapagkat wala namang tunay na ligtas doon. So the important thing, realistic Christian can be a real church. Kaya ang mahalagang bagay dito, yung tunay na ligtas ng Kristiyano, sila po yung tunay na iglesia. And the Bible said, church is the body of Christ. Kasi sabi po ng Biblia, ang iglesia ang katawan ng Kristo. Ephesians chapter 1, 22 to 23, basahin po natin. At kanyang nilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. At ginawa siya ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Na siya katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Siyang ulo, Jesus Christ, head of a church. Kaya sa Kristo, siya po ang ulo ng iglesia. Iglesia na siyang katawan niya. Church is the body of Christ. Kaya ang iglesia, ito po yung katawan ni Kristo. We learn church is the really saved Christian. Napag-aralan po natin ang iglesia ay ang mga tunay na ligtas na Kristiyano. That's why each preacher who was saved, they are the member of the body. Kaya nga, yung bawat Kristiyano na ligtas, sila ay bahagi ng katawan. Romans chapter 12, verse 5, basahin po natin. Kaya tayo na marami ay isa kay Kristo at mabahagi na sama-sama sa isa't isa. So we can understand our Christ is the head of the church.
Siya maunawaan po natin ang aming Panginoong Hesukristo. Siya po yung ulo ng iglesia. And church is the body of Christ. At ang iglesia, ang katawan ni Kristo. And each is saved Christian, they are member of the body. At ang bawat ligtas na Kristyano, sila po ay bahagi ng katawan. Different member, right? It's one body, right? Ibig sabihin po, di ba, yung sa katawan po, di ba, iba-iba yung bahagi. Some member hand, like hand. Yung ibang bahagi ay kamay. Some member is like a foot. Yung ibang bahagi ay gaya ng sapat. Some Christian, eye, At yung ilang Kristyano ay gaya ng sapat. nose, Ilong, mouth. bibig. Maybe as a pastor, I'm teaching the Bible. I'm like the mouth. Kaya bilang pastor po, itinuturo ko po yung Biblia, kaya ako po ay gaya ng sa Biblia. And each member have a different role in one body. Kaya yung iba, bawat bahagi po ay may iba-ibang tungkulin sa katawan. But by say the Christian become body of Christ, church. Kaya pa man yung ligtas na Kristyano, sila po ay naging bahagi ng katawan, ang iglesia. If so, we can now know what's the most important to the member of a body. Kaya mula dito, wala lang naman kung ano yung pinakamahalagang bagay sa isang bahagi. Let's suppose I'm member of a body, hands. Ipagpalagay po natin, ako ay bahagi ng katawan, kamay po, Hands. kamay. Look at your hands. Tignan niyo po yung kamay ninyo. Maganda. Yeah. Anyway, your hand looks beautiful when your hands abide in the body. Kaya yung kamay mo, nagbubong maganda kasi nakakabit sa katawan. But let's suppose your hands was cut from your body. Pero ipagpalagay natin, pinutol yung kamay mo mula sa katawan. And your hands is like here At nakalagay dito, yung kamay mo, on the plate, nakalagay sa plato. separate from the body. Iwalay na siya sa katawan. Is it looks still beautiful? Mukha pa yung maganda. No? Hindi na. Yeah. Maybe it's a very difficult, right? Kaya mukhang nakakadiri, nakakakilabot. It's the same. As a member of a body, we need to abide in the body of Christ. Bilang bahagi ng katawan, kaya kailangan nating manatili sa katawan ni Kristo. When member abide in the body, it can do the role of the member. Kapag ang isang bahagi ay nanatili sa katawan, magkagawa niya yung kanyang tungkulin. So as instruct, move right. Halimbawa, yung isip, inuusan niya, gumalaw ka sa Move kanan. right and move right. Kakalaw siya pa kanan, di ba? Because the head of Jesus Christ instruct. Sapagkat yung ulo sa Yeso Kristo, nag-utos siya. So it is possible when the hands are abide in the body. Pero magiging posible lang yun kung yung kamay ay nakakabit sa So katawan. already cut off. Pero halimbawa, yun na, bukod na. Move right. Kumanan. But not a function, right? Wala na kung gana, hindi na gumagana. Tama ba? Tama po? That's why member must abide in the body. Kaya yun po ang kailangan kung bakit yung isang bahagi dapat manatili sa katawan. We need to abide in church. Kailangan natin manatili sa church. Very, very important. Napakahalaga po. So Jesus also said John chapter 15, verse 3 and 4, 3 and 4, basahin po natin. Kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako sa inyo. Gaya ng sa kanan hindi mabubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Kayo hindi naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. We are cleansed all our sin by the word God said. Kaya tayo ay nalinis sa lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng salitang sinabi ng Diyos. We cleanse all our sin through Jesus Christ. Kaya nalinis ang lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan niya. It means we are already saved. Ibig sabihin po, nun, litas na tayo. If we already saved, what should be the next step? Kaya kung tayo ay litas na, anong kasunod? Kayo'y manatili sa akin. You have to abide in the Lord. Dapat kang manatili sa Panginoon. If you are really saved, you have to abide in the Lord. Kung talagang nalitas ka na, dapat kang manatili sa But Panginoon. how can you abide in the Lord? Pero paano tayo makakapanatili sa Panginoon? Yeah. It's so simple. Simple We lang. already know. Napag-aralan na natin. Yeah. The Lord is the head of our church. Ang Panginoon, siya po yung ulo ng iglesia. Church is the body of Christ. At yung iglesia, ito po yung katawan ng When iglesia. we abide in church, we can abide in the Lord. Kung tayo ay manatili sa iglesia, makapanatili tayo sa Panginoon. It's just same, right? Pareho lang po yun.
That's why to abide in the Lord, we must abide in church. Kaya nga para tayo makapanatili sa Panginoon, dapat tayong manatili sa church. Then we can bear much fruit. At pagkatapos po nun, tayo ay mamunga ng marami. Verse 5 also basahin po natin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siya nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayo magagawa. Jesus said, I am the vine. Sinabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas. You are the branches. Kayo ang mga sanga. We are the branches. Tayo po yung mga sanga. The branches must abide in the vine. Kaya yung sanga, dapat siyang manatili sa If puno. not, the branch will be withered. Kung hindi, matutuyo po yung sanga. But when the branch abide in the vine, can bear much fruit. Ngunit habang nananatili yung sanga sa puno, doon siya mamumunga ng marami. So after salvation, when we abide in the church, someday we will also bear much fruit. Kaya kapag tapos po ng kaligtasan po tayo ay mananatili sa iglesia, balang araw po tayo ay magbubunga ng marami. To us, other people will be saved. Sa pamagitan natin ng ibang tao ay maliligtas. And this fruit, also the fruit of the Holy Spirit. At ang bungang ito ay tumutukoy din po sa bunga ng Espiritu Santo. Your life will be changed. Na yung buhay mo ay mababago. You can follow Jesus Christ. At magagawa mo ng tularan sa Yesu Cristo. That's the fruit of your Christian life. Kaya yun po yung bunga ng iyong buhay. So it is possible when we abide in the church. Pero posible lang po yun kung tayo mananatili sa iglesia. So in church, you can have a real fellowship with the Lord and with the other brothers and sisters. Kasi sa iglesia, meron kang tunay na pakikisama sa Panginoon at sa mga kapatiran. So 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Also, basahin po natin. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak sa Yesu Cristo na ating Panginoon. As we are saved, we are called into the fellowship. Mula po lang tayo maligtas, tayo po ay tinawag na sa pakikisama. Fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Sabi po, pakikisama sa kanyang anak na sa Yesu Cristo na ating Panginoon. Our Lord promised when we gather together in the name of the Lord, He's in the midst of us. Kaya pinangako ng ating Panginoon na kapag tayo ay nagkikipot na sama-sama sa pangalan ng Panginoon, naroon siya sa himpinan natin. At this time, even few, they receive salvation here. Kaya sa oras na ito, kahit kakaunti, narito po yung ng mga tunay na ligtas. And also maybe in your house, there you receive the Christian. At makakali sa inyong bahay din po, meron mga tunay na ligtas ng Kristiyano. Our Lord is in the midst of Kaya ang Panginoon ay nasa kalagitnaan ninyo. the church. Yun po ay church. In church, we can have a real fellowship. Kaya sa church, meron po tayong tunay na pakikisama. Let's try to have a fellowship with the unsaved people in the world. Kaya subukan niyo po na makikipag-fellowship sa mga taong hindi nila sa mundo. You cannot. Hindi mo yung magagawa. It's impossible. Imposible mo kasi. But you can have a real fellowship, true fellowship, with a really saved Christian. Pero meron po tayo tunay at talagang fellowship doon sa mga Kristiyanong ligtas. It is possible in church. At yun po ay posible lamang sa You church. can find the really saved Christian, many really saved Christian in church. Matatagpuan mo po yung napakaraming ligtas sa Kristiyano sa church. So from now, we need to have a fellowship with the other brothers and sisters. Kaya mula ngayon, kinakailangan po natin ang pakikisama sa mga kapatiran. So when the pandemic situation become better situation, we can recover the gathering in church. Kaya kapag yung pandemic situation po ay naging maayos na naging maganda, maaari na po tayo magkakituloy dito sa iglesia. So every Sunday after sermon, we also have the fellowship. Kaya kada linggo, pagkatapos po ng sermon, meron po tayo ng fellowship. If your father's group, there's a father's group fellowship. Kapag tatay ka na, syempre, merong father's group If your fellowship. mother, there is a mother's group fellowship. At kung nanay ka na po, meron din pong mother's group And fellowship. also there is a youth group fellowship. At meron din pong youth group And fellowship. also each play, according to each play, we have a cell group. So we have also cell group fellowship. At ayon po sa lugar kung saan tayo nakatira, meron din po tayong cell group fellowship. Yeah. So after salvation, you need to endeavor to have a more fellowship with the other brothers and sisters. Kaya pagkatapos po ng nagkakasan, kailangan mo magsikapan na magkaroon ng fellowship sa ibang mga In the kapatiran. fellowship, you
can learn many things. Sa pamagitan po ng fellowship, matututunan po And yung also the brothers and sisters can help and guide you. At yung mga brothers and sisters, sila yung tutulong gagabay sa iyo. Please keep in mind, you are newborn baby. Kaya pakatandaan mo na bagong silang na malaki. You cannot do by yourself. Hindi mo kayang gumawa kapag mag-isa ka. Other brothers and sisters can take care of you. So pagdating yung ibang mga brothers and sisters, sila yung mag-aalaga. It is possible when you abide in the fellowship. Pero posible lang po yun kung ikaw ay mananatili sa fellowship. So, before we recover the gathering, you need to endeavor to come to church. Kaya kapag napanuli na po yung ating pag-itipon, kailangan mong dumalo sa church. This kind of online Sunday sermon is an emergency situation. Kaya yung ganitong online Sunday sermon, emergency situation. It's not normal. Hindi po ito normal. We have to have a gathering in church. Kailangan natin magkaroon ng pagkakatipon sa iglesia. Of course, gathering in church is much more difficult than gathering in the house. Siyempre po, yung pagkakatipon dito sa iglesia ay mas mahirap kumpara doon sa pagtitipon sa bahay. We need to endeavor. Pero kailangan natin magsikap. Then, last, we can evangelize. At pangulit, maaari na tayo mag-evangelize. To evangelize, these three elements is needed first. Kaya para mag-evangelize, yung tatlong elementong ito na po yung kailangan. Yeah. Maybe when you are saved, you have the mind to share this good news to the people who don't know the gospel. Maaaring naligtas ka po, una, nagkaroon ka po ng kaisipan na ibahagi yung mabuting balitang ito doon sa mga taong hindi na alam ng Ebanghelyo. Maybe when you understand the gospel, you are so happy. Maaaring nung naunalawa mo po yung Ebanghelyo, napakasaya mo. But simultaneously, you will have some concern in your heart. Pero kasabay nun, meron kayong alalahanin o inaalala sa iyong puso. I'm so happy because I can go to heaven. Kasi mapupunta na ako sa langit. But what will happen to my family who don't know this gospel? Pero paano mangyayari sa aming pamilya na hindi na nakakaalam ng Ebanghelyo ito? Oh, they will go to eternal heaven. Mapupunta sila sa walang hanggang impyerno. You will have some concern in your heart. Kaya magkakaroon ka ng ganitong pag-aalala sa iyong puso. That's why you have an eager desire to preach the gospel. Kaya meron kang masiding pagnanais na ipangaral sa kanila ang Ebanghelyo. That's evangelism. Yun ay tinatawag na evangelism. Dearly saved Christian have the mind to evangelize. Yung tunay na ligtas na Kristyano, meron silang kaisipan na mag-evangelize. If you don't have this mind, you need to check whether you are really saved. Kaya kung wala kang ganitong kaisipan, susuriin mo po kung ligtas kang nakaka o hindi. If you have to preach the, you have the mind to preach the gospel automatically when you got the receipt. Tayo po ay nagkakaroon ng kaisipan na ipangaral ng Ebanghelyo at umakinig po yun mula na tayo ay maligtas. Evangelism is like this. Proverbs chapter 24, verse 11. Basahin po natin. Ililigtas mo sila na dinadala sa kamatayan. Pigilan mo sila na nanibiso patungo sa kamatayan. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Impyerno. Fire. There are many people are drawn toward the eternal hell. Kaya maraming tao po ang dinadala doon sa kamatayan. Because they don't know the true gospel. Sapagkat hindi nila alam yung tunay na We Ebanghelyo. have to save. Kailangan natin silang We ligtas. can save them by preaching the gospel. May ililigtas po natin sila sa pamamagitan ng mga pangaral ng Ebanghelyo. That's the evangelism. Yun po ay evangelism. So, to evangelize, you cannot evangelize by yourself. Kaya kayo makakapag-evangelize, hindi ka po makakapag-evangelize kung mag-isa ka lang. Actually, church can evangelize. Sa katunayan po, yung church ang nag-i-evangelize. Because God works through the church. Sapagkat ang Diyos ay kumikilo sa So, when pamamagitan you ng iglesia. abide in the church, you can evangelize by the works of the Holy Spirit. Kaya kung ikaw po ay mananatili sa iglesia, makakapag-evangelize ka po sa pamamagitan ng pagkikilo sa Espiritu Santo. So, you have to keep in mind, the eternal destiny of your family once saved is closely related with your Christian life. Kaya kailangan mo po itong pakatandaan na yung walang hanggang patutunguhan ng pamilya mo ay may malapit na kaugnayan sa Christian So, you don't continue your Christian life
nobody will be missing. Kasi kung hindi ka magpapatuloy sa Christian life mo, walang maliligtas. Yeah, that's why someday you can be some difficult situation in your Christian life. Kaya maling balang araw, magkaroon ka po ng mga kahirapan sa Christian When life. you meet great problem, difficulty, you can have the mind, I give up my Christian life. Kapag nagkaroon ka ng malaking problema, ng mga kahirapan, maaaring magkaroon ka ng kaisipan, isusuko mo na yung buhay mo At sa time you have to remind what will happen to your family who wanna say. Sa oras na yun, kailangan mo tandaan, anong mangyayari sa pamilya If mo? you give up your Christian life, nobody will be saved in your family. Kaya kung isusuko mo na lang yung buhay Kristiyano, walang maliligtas sa pamilya mo. So, yeah, we have to endeavor these four elements of Christian life. Kaya kailangan mo natin pagsikapan itong apat na elemento ng buhay Kristiyano. All these things must go together. Kaya lahat ng bagay na yan ay dapat umusad ng magkakasama. But we cannot learn everything, so that's why every Sunday, every Wednesday, we need to learn the Word of God more. Ngunit hindi po natin napag-aaralan ng lahat, kaya every bawat linggo, bawat Miyerkules, nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. And also, you need to keep in mind, as God is alright, Satan is alright. Kailangan din po natin tandaan kung paano buhay ang Diyos, buhay din po si Satanas. Satan cannot take away our salvation. Opo, siyempre si Satanas, hindi niya na kayang agawin yung ating kalikasan. Because we are saved by eternal redemption of Jesus. Sapagkat tayo ay naligtas, sa pamamagitan walang hanggang patubusan sa Our Diyos. salvation cannot be lost. Yung ating kaligtasan na hindi nawawala. God keep our salvation. At ang Diyos ay nag-iingat ng ating kaligtasan. So Satan can hinder your Christian life. Pero sa Satanas, maaari niya pong mahadlangan ang iyong buhay Kristiyano. Maybe last week, because of our evangelism, many people are saved. Kaya maaaring nakarang linggo, dahil po sa ating evangelism, maraming tao po ang naligtas. That's why Satan now also very busy. Kaya ngayon, si Satanas, abala. I didn't hinder. I couldn't completely hinder many people got saved doing summer trip. Kaya sinabi niya, hindi ko ganap na napigilan yung kaligtasan ng maraming tao sa kanyang sa retreat. I failed Nabigo ako because of the works of the Holy Spirit. dahil doon sa pagkikilos ng Espiritu Santo. That's why Satan now has a great anger in his heart. Kaya ngayon, si Satanas, mayroon siyang malaking galit sa kanyang puso. But I will not give up. Pero sabi niya, hindi ako I will hinder your saved Christian, they cannot continue Christian life. hadlangan ko yung mga bagong ligtas na Kristiyano para hindi sila makapagpatuloy sa kanilang Christian life. I will do my best Kaya gawin ko talaga yung abot ng mga to kayo hinder your Christian life. para hadlangan yung Christian life. Satan is very busy now. Kaya ngayon si Satanas, abala. So, you have to keep in mind. Kaya kailangan po natin ito. Satan always attempts Na si Satanas, lagi kayo nang tutusuyin. hinder you. You cannot come to church. Hadlangan kanya para hindi ka makapunta sa church. So, pray more. Kaya higit naman na kailangan po. You have to do more best. Kailangan mo rin gawin yung abot ng mga Then you kayo can overcome temptation of Satan. para magawa mo kung malampasan Then yung you can continue your Christian at life. pagkatapos po, magagawa mo magpatuloy sa iyong buhay Kristiyano. I really hope you receive the Christian through this summer trip. You can continue Christian life until Lord comes again. Kaya gusto kong maasa para sa ating mga newly born na Christian, dito pong sa amin, na makakapagpatuloy po kayo sa inyong buhay Kristiyano hanggang sa muling pagdating And ng ating also, I really hope I can see you in church, Ang gusto kong maasa na makikita po po kayo sa church, not just in the house. hindi lang sa bahay, ha? See you soon in church. Kaya kita po tayo sa susunod, sa church. Okay? Okay ho? I heard. Kaya, sana na Okay. rin. Salamat po. Okay. And please continue pray for recovering our gathering. At patuloy din po tayo manalangin para po doon sa panumbalik ng ating Because pag-iisip. still the pandemic situation is not
so good. Sapagkat yung pandemic situation ay hindi pa rin ganun kaganda. Yeah. But if we pray more, God will help us. Pero kung tayo po ay higit na mananalangin, tutulungan po tayo ng Diyos. Okay, let's pray together. Kaya tayo po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal at mapagbiyay namin Ama. thank you for saving us from sin and eternal destruction. Maraming salamat po. Iligtas kami mula sa kasalanan at mula sa walang hanggang pagkawasak. Originally, we are sinners and are going to Sa hell. uri na kami po yung mga kasalanan walang magagawa o buong ng impyerno. But we could be saved through the grace of God. Kung kami po ay naligtas po ang ng biyaya ng Diyos. From now, we also eagerly desire to lead your Christian life. Kaya mula ngayon, yung masipit po talaga namin dinanais na makapamuhay ng bagong buhay Kristiyan. We also eagerly desire to render the grace to God. At dinais din po talaga namin na masuklian ang biyaya ng Diyos. So we also know that Satan always hindered our Christian life. Pero nalalaman din po namin na sinahalaan niya rin ang aming buhay Kristiyan. Please help and keep all our brethren to overcome the temptation of Satan. Kaya pakiusap tulungan niyo po ang lahat ng aming mga kapatid at malampasan po nila ang matukso ni Satanas. Especially this time, because of the pandemic situation, we cannot have the gathering in church. Lalo na po sa oras na ito, dahil po sa pandemic situation, wala po kami magtitibo dito sa So iglesia. we really desire to have the gathering in church. Pero mas hindi po talaga namin nilalais na magkaroon politiko sa We iglesia. eagerly desire to meet brothers and sisters by face to face. Mas hindi po namin nilalais na makita po yung mga kapatid at ng harap ng So buhay. God please make a way so that we can recover our gathering. Kaya pakiusap po Diyos, ikaw po yung gumawa ng paraan para pumabalik ang aming pagtitibo. We rely on your mercy and grace. Kami naman po ay umaasa sa iyong pagpapagayaya. We pray in Jesus' name. Dalangin natin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po.